Duterte kaugnay ng umano'y planong pagpapa-impeach sa bise. Sabi ng Pangulo, ayaw niyang ma-impeach si Vice President Duterte. Ang bise naman, kumpiyansang tiwala pa rin sa kanya si Pangulong Marcos. Nakatutok si Marie Zumali. Eto, magandang development to. Isipin niyo po finally, nagsalita na si Marcos. Ito yung hinihingi natin matagal na. Dapat linyahan niya na. Dapat magsalita si Marcos. Ngayon, nagsalita na. At nagsalita rin si Sara. Tiwala siya na may tiwala pa rin si Marcos sa kanya. And this is big. Malaki po ito. Akala po natin ito'y simpleng announcement lang. Pero ito ay may linya. Once and for all, nilinyahan to ni Marcos. Hanggang kay Pangulong Marcos, umabot na ang ugong ng impeachment sa Kamara laban umano kay Vice President Sara Duterte. Malinaw na ang sabi ng Pangulo. Binabantayan namin ng mabuti because we don't want her to be impeached. We don't want her to... She does not deserve to be impeached. Mabigat yan Ayaw naming ma-impeach si Sara at hindi siya deserving ma-impeach. Maliwanag po yan. Ayan po ay, again, uulitin ko. Pag tiningnan ninyo, napakamaliit na bagay yan. Pero malaki yan. Malaki yan. Kasi may tunog po yan pagdating naman dun sa kanyang pinsan. Pero, eto, nagpakita muli ng suporta si Marcos. Medyo nahuli nga lang. Pero tandaan natin, ito po yung isinisigaw natin. Kailan lang yung huli kong live, sabi natin, Marcos, it's about time. Antayin namin. Kailangan magsalita ka kasi kung hindi natin maibiblame ang mga taong bayan, madadamay kayo sa ugong-ugong na impeachment dyan kay Sara. At yan din po ang sinabi ni Roque. At eto na nga, nagsalita na. Yun ang maganda ron. Ngayon, sabihin, alam ko marami magtatanong sa inyo. Coach Oli, paano kung sabi-sabi lang yan ni Marcos? Paano kung hindi naman totoo? Una, paano kung hindi totoo? Pwede natin siyang singilin. Kasi yung binanggit niya, unlike nung babangon tayo, this is specific. Hindi siya deserving ma-impeach. Hindi siya mai-impeach. So, pag nangyari na, impeach si Sara o pina-impeach si Sara, mababalikan natin si Marcos. Teka muna. Napakalinaw nung sinabi mo. Kaya nga, i-save nyo to. Itong video niyang to, i-save nyo. Di ba? Pero para sa atin, malakas yan. Malakas yung statement na yan. May tama po yan kay Romualdez. We will make sure that... Tama, 29, salamat at nagsalita ka na. Yun. Alam mo, maganda rito, parang napapansin natin, si Marcos, nakikinig na sa sigaw ng, social media. Una sinabi niya na sinisigaw natin na dapat mag-resign na siya bilang DA Secretary. Ngayon naman, sinisigaw, dapat magsalita ka na. Parehas pong nangyari. Medyo na-delayed lang, but at least, nangyari. Ngayon, alam na natin kung asang side siya. Totoo man or hindi, meron tayong sisingilin. This is something that we will pay very close attention to. Pero mabilis ding sabi ng Pangulo. I don't think it's particularly unusual. I don't think it's particularly worrisome. There will always be an element that will want to change the results of an election. Because it's just a continuing evolution of that thinking. Na basta ayaw namin dyan, tanggalin natin, impeach natin. Wala naman siguro at may punto rin, Ayaw namin sa kanya, dapat ma-impeach. Hindi po talaga, tama po si Marcos dun Hindi talaga dapat
ma-impeach si Sara. Walang dahilan para ma-impeach si Sara. Wala naman sigurong dahilan kung hindi lang ayaw sa amin. That's not a reason to be impeached. May ideya naman daw ang Pangulo kung sino ang nagpapasimuno ng ugong na impeachment. They are also the same people that, wala na, nagbaklas-baklas na yung unit team. Hindi totoo yun. Tignan na lang ninyo mga political developments in the past few months. We are consolidating the unit team. It's actually become bigger and stronger than it was before. So, ayan, wishful thinking. Umugong Yung nangyari sinabi ni Marcos na yon, normal naman yun eh. Ha? Kasi merong iba naririnig ko na bakit pinalipat? Bakit lumipat sa kabilang partido? Yung partido na ganito, partido ni Duterte. Hindi, nabanggit na rin po ito ni Roque. Lahat po, alam nyo naman ang ugali ng mga kongresista. Kung sino ang presidente, nandoon sila sa partido. Kung sino ang malakas, lilipat-lipat yan. Tandaan nyo po, ulitin ko si Duterte, nung naging presidente, iilan-ilan lang sila. Pero nagsilipat sa partido ng PDP Laban. Naglipat. Ganun talaga eh. Gusto nila ng proyekto eh. Di ba? Ililipat sila kung asaan. Ano na yan? Normal na pong nangyayari sa history yan. Lipat ng, hindi ibig sabihin malakas. Ibig sabihin, ganun lang talaga mga congressman natin. Ganun lang talaga yung mga politiko na yan. Kung saan malakas, nandoon sila. ang usaping impeachment ng sabihin ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro sa isang panayam na may nag-uusap umano sa Kamara ng pagpapatalsik kay Vice President Duterte. Sa gitna ito ng mga batikos tungkol sa confidential funds ng Office of the Vice President na naging mitsa ng pagtawag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Kamara bilang pinakabulok na institusyon. Pero kinalaunan, sinabi ni Castro na premature pa raw ang usapin na impeachment. Ikaw pala eh. Ito pala eh. Ito, dito ako naiinis eh. Sasabihin mo premature, hindi naman pala. Bakit hindi mo muna binalidate? Bakit nagpa-interview ka agad-agad? Nagpa-press con ka, nagpa-interview ka, sinabi mo may niluluto impeachment, may inaantay na lang kayong mga ganyan. Tapos ngayon, babawi ka. Ano ka ba? Vlogger o congressman? Ay, congresswoman? Politiko ka ba o ano? Laban bawi ka rin eh. Hindi, totoo lang. Hindi po dapat na, alam mo kayong may matataas na posisyon. Kayong may mga malalaking proyekto, kayong may mga malalaking pondo dyan sa gobyerno. Kayo nakakapag-demand ng projects. Dapat hindi kayo nagsasalita kung hindi pala kayo sigurado. Ito lang to, wag tayo maglokohan. It's either nagsisinungaling ka ngayon or mukha ka ring press con. Magsasalita ka, hindi ka pala sigurado, wala pa pala. Hindi gawain ng congresswoman yan, ano ka ba? Premature pa rin po yan, at wala naman din, wala rin din namang citizen na magsasubmit ng impeachment complaint. Okay? At wala din naman siguro, mga mga tanungan lang yan kung meron na ba. So yung mga ganong mga tanungan lang pala, nag-announce ka. Nag-announce ka sa media. Tanong ko, yan ba ay ugali ng isang matinong politiko? Dapat binerify mo muna. Ngayon babawi ka. Bakit? Hindi umubre, no? Pero kung tumuloy, ipagmamalaki mo, nangunguna ka. Ganun lang yung mga yan eh. Ay, nauna ako! Ako nag-announce. Kung natanggal si Sara, ha? Ay! Ako nag-announce. O, credit mo. Ay, hindi umubra. Tanggi ka ngayon. Diba? Jesus, hindi umubra. Sinubukan yan. Alam nyo po, may nagsasabi. Hindi ko na sasabihin kung sino. Pero kilala nyo. May nagsasabi,
para sa impeachment gumalaw, buhos ka ng pera dyan. Ay, alam nyo naman ang mga congressman. Bubuhos ka ng pera. Syempre, very particular pa naman yung mga yan sa public opinion. Kita nila, kumasa si Tatay Diggs. Kumasa urong sila. Kulang sa kasunduan, kulang pa sa public opinion, urong sila. Safety. Ngayon, instruction. Di ikaw, since ikaw nag-announce, ikaw ang kumain ng sinuka mo. Informal na mga usapan ng mga kongresista, yun yung ilang mga narinig ko, no, doon sa mga usapan. Pero nothing serious. Hindi naman siguro involved dito yung leadership dito sa impeachment na ito. Ngayon, nanguhugas ka ng kamay. Hindi involved ang leadership. Takot ka ngayon, baka mawalan ka ng proyekto, no? Mag-iitsapuera ka dyan. Party list lang dati tanggal na yan. Sa totoo lang, dati tanggalin na yung party list. May mga nakakapasok na hindi dapat nakakapasok Ay, naku, kailan kaya tatanggalin yung party list na yan? Ewan ko ba? Ano ba kayo? House of Marites ba kayo o ano kayo? Ano ba talaga nire-represent? Kasi House of Representatives, ano ba nire-represent nyo? Kaliwa? Kaliwa o kanan? Alam mo, ginagawa mo, ating, ginagawa mong katatawanan. Yang house. Para kang pinabili ng suka, nag-announce ka ng impeachment, wala pala. Ayon naman kay House Speaker Martin Romualdez, I don't know your sources. There's nothing in the offing, nothing in the agenda, nothing filed. No news of that. kumpiyansa Ewan ko sa inyo, lahat kayo, hindi nyo alam. Hindi ko rin alam. No. naman si Vice President Duterte, tiwala pa rin sa kanya ang Pangulo. I believe I still have the trust of President Marcos Jr. Ayan, ito mabibagat dito sinabi ni Sara. So, hindi natin alam kung gaano kalalim itong binanggit ni Sara na to. I believe na may tiwala pa si Marcos sa kanya. Pero it's obviously binubuo nila. And that's a good step. That's a good step na binubuo nila yung unity team. Tigilan muna yung bangayan, pamumulitika, malayo pa 2028, magkasundo-sundo kayo, pababain ng presyo, yan ang maganda. Why? Because before he left, I asked him about the impeachment and he told me the truth that he knows about that impeachment. Kumusta Malaking bagay yun, Galing kay Sara, sinabi niya, bago siya umalis, tinanong niya about the impeachment. Personally, tinanong niya si Marcos. At sinagot ni Marcos si Sara, alam niya. So, may admission. Alam niya about the impeachment. At ang maganda niya, nagsalita si Marcos. Okay? So, palagay ko maraming hindi matutuwang mga dilawan. Kasi itong mga makakaliwa at saka mga kadilawan, pumapasok Pansinin nyo naman, pumapasok sila. At nakikisaw-saw sila. At gusto talaga nilang idiin ni Marcos si Sara. Para tuluyang magwatak. No? But sa aking opinion, yung sinabi ni Sarang yun is a good side dahil inano rin siya ni Presidente and at the same time, nilinyahan niya na, well, maniwala man kayo sa akin or hindi, medyo nilaglag niya ron yung pinsan niya. No?
Sasabihin, Coach Oli, totoo kaya yun? Totoo naman kaya yun na ganyan-ganyan? Well, hindi natin alam. Ha? Kaya nga, abangan natin. Kung talagang anong mangyayari sa mga susunod. Paano kung hindi talaga na-impeach si Sara? It means, pina-stop ni Marcos. Kasi nga, meron yan eh. Yan ang sinasabi nila dyan. Hindi po pwedeng walang alam ang presidente sa impeachment. So, alam at alam yan. So, maganda, on national TV, sinabi ni Marcos, hindi may impeach si Sara. So, it's maybe not directly, impliedly, sinabi niya kung involvement talaga dito si Speaker Romualdez, impliedly, sinabi niya kay Romualdez, tigilan nyo na si Sara. Tigilan nyo na. That is a good sign. Ngayon, paano kung coach hindi totoo? I don't think Sara is stupid. Natuto na yan si Sara eh. Nabudol na yan eh. Hindi na ulit yan papabudol. Alam niya na. Alam niya na. Ano nga ba ang relasyon ng dalawang pinakamataas na leader sa isa't isa? Excellent. We, on a professional level, I have nothing but good things to say about the work that she has done in the Department of Education. On a very personal level, we get along very well. We are very different in many ways, and we're very similar in many ways. But that makes for a good friendship. Mula rito sa Honolulu. Yan, ito rewind ko para sa picture. Sabi dito ni Dolly, yung mga CPP, NPA, saka na lang aatake yan pag andyan na ang ganit. Alam mo, kaya nga, yung bangayan, yung laban ng itong nangyayari on the side, kahit i-deny nila, itong bangayan ng Romualdez, Duterte, no? Ang nakikinabang talaga dito, ang first hit, ang talagang merong gustong-gusto to, yung Makabayan Black. Tapos, itong mga dilaw. Ako po kasi, sabi ko sa inyo, pinapakinggan ko sila. And, hindi ko type. Na naging irrelevant na sila, tapos, ayoko ng pangalanan. Meron pa nga isang sikat ngayon na politiko na nakikisawsaw na. Dilaw na dilaw, alam natin. Dilaw na dilaw. Dilaw. Sawsaw ng sawsaw. So, maganda yan na naaawat. No? Na for the meantime, ako naman naniniwala magkakalaban talaga sa 2028 eh. And that is normal. Ang tagal pa nun. For the meantime, ceasefire muna kayo, magtrabaho muna kayo para sa Pilipino, tigilan nyo yung bangayan, kesa naman pakinabangan ito ng mga NPA, ng mga dilaw, ng mga makakaliwa. Yun po ang issue doon. Let's take this na sinasabi, paano kung niloloko nila naman sila Sara? Gaya na sabi ko sa inyo, I don't think Sara is that stupid. Hindi na maloloko yan. At yun nga, sabi dito, ang naghihimutok ang kalaban ay si Tambaluslos. Kaya nga yung salita ni Marcos na yan, syempre may tama yan kay Romualdez. Pero ito yan, Remember yung dating live yung huling live sa Gikan sa masa ni PRRD. Kasunod ko yun. After ng live ko, Gikan. At sinabi ko sa inyo, let's take the cue. I-play nyo ulit yung live ko na yon, yung dating Gikan, bago yung Gikan. Bandang huli, sinabi ko, manood tayo ng Gikan at let's take the cue sa last part ng live ko. Meron akong proof nun.
let's take the cue from PRRD. Ulitin ko, kailangan ko kasing diinan eh. Kailangan ko ulitin para maintindihan ninyo yung lalim nun. Let's take the cue from PRRD. Kung pa-attack siya, then we do attack. Kung malumanay siya, since DDS kayo, kung kayo naniniwala magaling si PRRD at kung kayo totoong DDS at ako I consider myself na supporter ni PRRD, hindi ko sinasabing perfecto si PRRD. Even si PRRD, inaatake natin. But ibig sabihin, from the very start, kami Banateros, hindi kami nagpaloko. Hindi kami nagpabudol. Okay? So, we stick to the principle. We stick to the cue of PRRD. Huwag niyo pong kakalimutan yan. Kaya nga nung huling gikan, yan ang huli kong habilin. Makinig tayo, let's take the cue from PRRD. At napaka-super atake ni PRRD. Ng last gikan, super attack siya. Pagdating kay Tamba. Kay Marcos, hindi. Parang sinabi niya, o sige, hayaan mo na. Ibang-iba. Parang, I believe, sabi niya ata, si Marcos is not corrupt. Yun yung binanggit ni PRRD. Naintindihan nyo? So, sabi ko, master tactician talaga si PRRD. Alam niya. So, tapos si Sara, ganun din ang inayos niya kay Marcos. Kung ano man meron, nakipag-usap siya at sinabi nga ni Sara, buo pa yung tiwala ni Marcos sa kanya. No? So, ako, ang stand ko dyan, ang take ko, I will take the cue from PRRD. Gaya before. Remember, before the election, gusto nating tumakbo si Sara as president. Pero hindi niya tinuloy at may mga binanggit na hindi maganda si PRRD kay Marcos, we take that as a cue. Diba? Kasi kung DDS ka, susunod ka kay PRRD. Not literally si kay Sara, but doon mismo sa tatay, which is Duterte. Kaya kami, Banateros, hindi kami nakisawsaw doon sa mga uniteam. Hindi po. Bakit? Pinakinggan namin si PRRD at alam namin, ayaw niya. Obviously. Hindi man niya dinerecho, pero wala kang alam sa politika kung itatanggi mo yan. Di ba po? So, ganun na naging cue. Kaya yung iba, nagalit sa amin. Ay, hindi dito si Sara, ba't di nyo supportan si Marcos? Et cetera. Teka muna. Oo, Duterte si Sara. Pero DDS kami not because of Sara. But because of PRRD. Kami naniniwala kay PRRD. Hindi namin dinidisrespect si Sara. Pero andun kami. Same thing ngayon. Ang cue, let's listen to PRRD. At makikita naman obviously kung saan eh. Hindi natin alam kung sincere sila. Sabi nga ni Sara, hindi siya tatakbo eh. Sa 2028. We don't know. But if that is a political strategy, let's respect that. No? Ako, naniniwala ako kung strategy din ni PRRD na wag munang birahin si Marcos. Diba? Political strategy nila yan eh. Diba? Doon tayo. Pagka umatake, then we attack. Pag lumaylo, then we laylo. Being a DDS, yun. And siguro nakita nyo naman, since before the election, we are solid. Gloria Pantaleon, balik Duterte. Hindi po, Duterte talaga kami dati pa. Hindi naman kami nawala eh. Hindi kami sumunod kay Sara kasi ayaw namin. Yung naging campaign, partner niya. Hindi lang kami talaga, ayaw namin. And obviously, ayaw din ni PRRD.